Kalunos-lunos ang nangyari sa border ng Nepal at ng Tibet na kilalang teritoryo ng China matapos rumagasa ang baha na may kasamang putik at malalaking tipak ng bato. Patuloy pong tumataas ang bilang ng mga nasawi habang nasa 1,500 ang pinaghahanap, kabilang po ang mahigit sa 600 turista. At para maghanap ng mga nakaligtas at makapagatid ng enerhiya para sa mga libu-libong taong naapektuhan na na-isolate, matapos po ang naganap na trahedya diyan, gumamit na ng choppers ang mga responders. Narito ang report. Bandang alas 8:40 ng umaga noong Miyerkules, rumagasa ang flash flood at mudslide sa mga bulubunduking lugar sa kahabaan ng hangganan ng Nepal at Tibet na isang teritoryo ng China. Nangyari ito matapos gumuho ang napakalaking tipak ng putik at bato at rumagasa patungo sa Lendekola River sa Himalayas at nilamon ang mga nayon, winasak ang mga bahay at mahahalagang infrastruktura. Hindi bababa sa 19 na tulay at tinatayang 40 kilometro ng mga kalsada ang tinangay ng baha. Ayon sa pinakahuling ulat, hindi bababa sa 177 na ang bilang ng mga nasawi at habang patuloy pa rin ang search and rescue operations, inaasahan na tataas pa ang bilang na ito dahil inaasahang mas marami pang bangkay ang matatagpuan. Dahil tinatayang 1,500 katao pa, kabilang ang hindi bababa sa 800 dayuhan ang nawawala pa rin. Sa Nepal, halos 600 dayuhan ang kabilang sa mga 826 na kataong nawawala. Ayon yan sa mga opisyal ng pulisya at turismo. Ang mga nawawalang turista ay mula sa mahigit 2 dosenang bansa, kasama na din ang India, Estados Unidos, Australia, Britanya at Canada. Samantala sa Tibet, umabot sa 558 ang bilang ng mga nawawala sa Girong County. Ayon yan sa Chinese state broadcaster na CCTV nitong Huwebes. Kabilang dito ang 260 dayuhan. Pinag-utos kaagad ni Chinese President Xi Jinping ang all-out search and rescue operations para mahanap ang mga nawawala at pinayuhan ang mga nakatira sa tabing ilog na mag-ingat at manatiling alerto. Batay sa mga naunang ulat ng mga opisyal ng Nepal, posibleng isang lindol ang nagdulot ng pagguho sa ibabang bahagi ng isang glacier na naging sanhi ng malawakang pagbaha. Ngunit ayon naman sa US Geological Survey, ang seismic activity na unang iniulat na isang magnitude 4.4 na lindol ay hindi pala tunay na lindol. Sa halip, ito ay seismic energy na dulot ng pagguho ng mga bato at yelo mula sa glacier na sinundan ng pag-agos ng putik at debris. Sa ngayon, gumagamit ng mga helicopter ang mga rescue team sa Nepal upang maghanap ng mga nakaligtas at maghulog na rin ng emergency supplies para sa libu-libong taong na-isolate matapos ang naganap na sakuna. Sa mga pinakamatitinding tinamaan na distrito, naghuhulog sila ng mga tolda, pagkain at iba pang emergency supplies na ipinadala ng kalapit na bansang India. Samantala, sinabi naman ng US State Department na magpapadala ito ng isang disaster response advisor at magbibigay na rin ng $500,000 bilang tulong. Ayon naman kay UN Secretary General Antonio Guterres, nagpapadala ang mga team ng United Nations at kanilang mga partner ng mga supply at tauhan upang tulungan ang mga komunidad sa Nepal na naapektuhan ng sakuna.